Sangkot sa disgrasya ang isang van, close van, kotse, ang nayuping van at ang nakabanggang bus. Ayon sa Tarlac Police, 12 ang patay. Karamihan ay sakay ng van. 6 sa mga nasawi, mga bata. 27 ang nasugatan at dinala sa Tarlac Provincial Hospital. Ang kamatayan ay hindi katapusan, hindi wakas, kundi ito ngayon. Ito din sabi ko po, simula pa lang ng buhay na walang gan. Ano po yung mga mensaheng nakukuha niyo? Ito yung isa sa mga mensahe na nagbigay sa inyo ng kaliwanagan kung ano yung purpose ng nangyari sa buhay ninyo. Isa sa mga nagbigay. Isa sa mga mensahe ay, gusto ko lang magpasalamat. Salamat nang mapanood ko ang interview mo. I was on my lowest point in life. Kahit mapahanggang ngayon, pero kahit paano, nabago ng interview mo ang mga tumatakbo sa isip ko na mga time na yon. You lift me up when I was just about to end my daughter and my life. Nawalan ka, pero hindi mo alam, may nasagip kang 2 kaluluwa. Mabuhay ka, brother. Tuloy ang buhay sa paglakad kasama ang Panginoon. Doon ko po nakita kung gaano kabuti ang Panginoon. Na pwede tayong gamitin upang mabigyan ng pag-asa yung ibang tao. Kaya hindi lahat ng nangyari ay masabi na ay sa walang kabuluhan. Basta ibigay lang talaga natin sa Panginoon. Kahit yung kamatayan natin ay magiging mas makabuluhan. Dumating man yung time na hanggang doon na lang yung buhay na pinahiram, inaingatan, at naihanda sa pagbalik ng Panginoon. Lahat ng pangyayari sa ating buhay, ibigay natin sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin, mga iba't ibang mga pagsubok, mga problema na tila parang wala ng solusyon o parang tinakpan ka na ng langit at lupa, magtiwala at sayo sa Panginoon. Na kahit sa isip natin, sa tingin natin ay kalugihan o sobrang sakit na, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon. Kasi una pa lang, ihinanda niya na yung tagumpay. Yung buhay na walang hanggan.